Bukod sa Intertropical Convergence Zone na magpapaulan nga sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang sa extensyon ng Palawan, ay frontal system magpapaulan din naman sa extreme Northern Luzon. At southwest monsoon, unti-unting nagre-recover. Bagamat malayo pa ito na magpapaulan ng malakas sa kanluran ng Hilagang Luzon. High favorable wind shear sa labas ng bansa sa silangan ng Mindanao na Mataan. Malakas na magnitude 6.2 yung manig sa Calatagan, Batangas kahapon. At kaninang madaling araw, alas 2:18 na madaling araw, niyanig naman ng magnitude 7.2 ang PG Islands. Mga malakasang pagkulog at pagkidlat ng araw, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 16, 2023. Ang oras na aking voice from ngayong umaga ay alas 9:21 na ng umaga. May mga localized thunderstorms pero sa mga baybayin pa naman ito ng northwestern Luzon sa may bandang Zambales o Pangasinan. So far, may mga maulap ngayon dyan at kasalukuyang may mga ilang light to moderate showers ang humiral ngayon dyan, lalo na sa may extreme northern Luzon, sa may Batanes Group of Islands, at yan sa may bandang Ilocos Norte. Sa ngayon sa ating lightning detection system ay nakapagtala so far within 2 hours hanggang 9 lightning strikes. Kasama na rin doon sa may bandang Visayas, sa may Eastern Visayas, malapit sa bandang Leyte o Timog parte ng Samar. Dito naman sa Luzon, kasama ang Metro Manila, ay so far sa ating Doppler radar ay walang masyadong water vapor na nadidetect dito. At so far, katamtaman na ng panahon na may mga maulap at overcast at gloomy na may pag-hazy ang naranasan ngayon dito sa Metro Manila. Kasama na ilang bahagi ng Calabarzon, lalo na sa paligid dyan ni Taal na medyo hazy ngayong umaga. At dyan sa bahagi ng bandang San Fernando, Pampanga. So far sa ating lowest temperature, na naitala kaninang umaga, alas 4:07 a.m. ay sa lowest of temperature of 26.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami kahapon ng highest of 32.7 degrees Celsius. Kaninang madaling araw ito, 12:41 p.m. At sa ating space weather, medyo meron tayong D1 minor storm So, sisilipin natin kung saan maapektuhan yan. Posibleng hanggang G2 to G3, geomagnetic storm, at inaasahan natin ngayong umaga hanggang hapon po ito according dito sa KP Index data sa aking webpage. Inaasahang magtatagal ito hanggang mamayang hapon, naaabot hanggang KP Index ng 4.33. And so far, kung titingnan natin sa ating KP Index at graph, ay since yung isang araw pa, kaninang madaling araw ay tumaas na po yung KP Index nito kaninang 12 a.m. ng madaling araw. And so far, ay pumitik ngayon sa KP Index of positive G2 or geomagnetic activity of negative 6 ngayong since kaninang madaling araw. At kung titingnan natin sa ating aurora outlook, yung activity, mas mataas po ang aurora activity sa bandang South Pole. Dito sa bandang 12 o'clock or 6 o'clock ng South America. Sa North Pole, hindi masyado pero kita pa rin ang epekto ng ating auroral activity. Mas mataas lamang ang extrapolated ng South Pole kaysa sa North Pole. So, ibig sabihin, yung magnetic o geomagnetic streams ay mas malakas po bandang southern part ng ating mundo. So far, apektado ngayon ang bandang North Pacific at bandang Mid-Pacific. So maya-maya ay aabot yan sa Pilipinas. So inasahan natin ang mga telecommunication systems, magkakaroon ng mga medyo interference. So expect na natin yan mga folks lalo na sa ating mga international cable lines na magkakaroon ng mga interruption sa ating mga internet connection at GFS. At sa ating solar wind, kung titingnan natin, ay nasa 604.5 ito. So ibig sabihin, malakas to. Kaya tinawag itong minimum minor storm of S4 to S6 ang geomagnetic noise field. So, ang auroral latitude natin sa South Pole, mataas po ay by 62.5 degrees.
At sa volcanic thermal anomaly status ay nanatiling mataas pa rin itong si Mayon, nasa high anomaly. So silipin din natin yung status ni Mayon. Mula muna dito sa latest update mula kay PBox ngayong araw ng June 16 ay in past 24 hours daw ay mayroong mabagal pa rin na pagdaos-dos ng magma daw o lava sa pinaka-summit crater ni Mayon Volcano. So since past 24 hours to. Pero mabagal pa rin. Patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng magma at may mga pag-collapse o pagkalat-kalat ng mga debris nito, ng mga bitak-bitak ng debris mula sa pinaka-flow ng magma. So bandang southern ito at Bonga o southeastern Galis mula sa pinaka-summit. So unexpected 1 kilometer po ang distansya nito mula sa pinaka-summit na nagdahan-dahan itong dumadaos-dos. So medyo malawak na po o mahaba na po yung daos-dos ng magma niya o lava. 2 kilometers naman mula sa pinaka-crater, yung pinaka-deposited nito, yung mga natuyo. So magko-continuous to, inaasahan. At may mga 13 dome collapse pyroclastic density daw ang namataan. 307 naman ang mga rockfall events at 4 na volcanic earthquakes ang nai-record mula sa Mayon Volcano, mula sa mga seismic networks na ipibok sa paligid ni Mayon. Tumatagal ito mga 2 to 6 minutes. So masyadong medyo although nag-aalburuto si Mayon pero kalmado lamang ang kanyang pagyayanig. At so far ay nanatiling nakataas alert level 3 ito at extended pa rin ang 7 kilometer permanent danger zone nito dahil nanatili pa rin na naglalabas pa rin ng magmatic erosion na dahan-dahan itong umadaos-dos mula sa pinaka-crater ni Mayon. So manatili mo ng distansya ng 7 kilometer permanent danger zone extended ang mga kababayan natin dyan. Pero magiging aristo pa rin dahil nanatiling aktibo si Mayon. Dahil sa ating MODIS, kung titingnan natin, nanatiling mataas at variable radiated power of 212 megawatts. Sobrang taas po ang temperatura nito. Ibig sabihin lamang, napaka-active at matindi pa rin ang magmatic upward intrusion mula sa pinaka-crater ni Mayon. So maging alisto pa rin tayo at subaybayan yung status ni Mayon Volcano. At kung titingnan natin sa FIRES BIRS, nanatiling nominal ito at mataas at 100% ang kanyang confidence mula sa mga pinag-compile ng mga data mula sa BRES ng MODIS. So maliwanag na aktibo pa rin yung magmatic at mula sa pinaka-daos-dusan nito ay 65 pa rin ang confidence. So ibig sabihin nagbabaga pa rin yung magma kahit na ito ay nagkakaroon ng pagbitak-bitak at pagkukulapse habang ito ay dumadaos-dos pababa mula sa pinaka-crater ni Mayon. At sa ating pH extremes in past 24 hours, ay natiling mataas ang temperatura na ngayon dyan sa bandang Tugigaraw, despite na medyo maulap sa tanghali at sa hapon, na umabot sa 36.6 degrees Celsius ang highest temperature. Sa Baguio City, nanatiling stationary at 18.6 degrees Celsius. After 1 hour pa, magkakaroon ng update para sa precipitation. Pero kung matatandaan natin kahapon, ay mataas po ang precipitation sa bahagi pa rin ng bandang Baguio at dyan sa may bandang Ilocos Norte. Lumalagpas pa rin ng 80 mm ang total rainfall. Kahapon nakapagtala kami dito sa Caloocan City ng total of 79.2 mm ang total rainfall. Heavy rain, umabot po ng halos torrential rain ang lakas ng buhos ng ulan kahapon hanggang bago dapit gabi. So, in past 7 days, ay sa loob na isang linggo, higit sa 200 mm na kaagad ang naibuhos dito sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin, above average rainfall na po, maituturing ang total rainfall dito sa amin sa Caloocan ngayong buwan ng June. Dahil sa buong buwan ng June, umabot na po sa 409.5 mm ang total rainfall. Mas mataas ito sa nakalipas na 3 taon. Ang outside humidity so far nasa 82%, mataas dahil mataas pa rin po ang moisture sa himpapawid o sa paligid namin sa Caloocan, expected, at nanatiling tumataas ito ng 7% since last hour. At ang ating atmospheric pressure, mataas naman din sa Metro Manila at Caratig Luzon na nasa 1,010 hectopascals. At heat index naman na nakapagtala kami na mataas pa rin kahapon na init pandama, mabot ng 45.6 degrees Celsius ang aming heat index.
So despite na maganda sa pakiramdam o cold breeze, pero mataas pa rin ang heat index sa ating init pandama mula rito sa amin sa Caloocan City. Sa ating air quality, nanatiling mataas po ang ating air quality dito at nasa 153 po ang air quality index sa amin or total of 59.58 micrograms per cubic meter yung particulate matter of 2.5. So, medyo hazy ang lumalabas na resulta according dito sa aking aparato sa Caloocan. So magmask po sa mahihina ang mga baga o sensitibo dahil medyo hazy ang inaasahan natin at halos zero visibility kapag tayo ay bumibiyahe sa mga highway dito sa Luzon o kasama na ang NCR at Metro Manila. May 7 hours tayo and 16 minutes para sa low tide. So kasalukuyang high tide po dyan sa may Manila Bay. Pwede po mangisda po ang ating mga mangingisda dyan sa pangpang ng Manila Bay. At siguradong malaki ang ani sa magtatahong. At sa ating almanak, sa bibiyahe ngayong araw ay sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at ay nasa lulubog ito mamayang 6:26 PM. Halos new moon tayo o halos wala tayong makikitaan sa buwan so hindi muna tayo magre-report tungkol sa moonrise at moonset. Dahil 5% na lamang ang illuminated nito o halos hindi na talaga kita. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, Friday to Saturday na po ito, nasa maulap po, partly to mostly cloudy inasahan, lalo na sa hapon at mataas ang tsansa pa rin ng pag-ulan at 100%. So be wary, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan, lalo na po sa hapon dito sa Caloocan at sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahil unexpected, inaasahan na naman natin ang biglaang buhos ng ulan, epekto pa rin yan ng ating southwest monsoon. Bukas ay medyo maulap ang inaasahan maghapon na may mga localized thunderstorms especially sa hapon o gabi. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Sabado at 76%. Today, highest temperature expected ay 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 27 to 26 degrees Celsius. Sa ating ulat lindol ay kahapon ay nakapagtala po ng magnitude 6.2 na nagpayanig. Umabot sa Metro Manila yung primary wave nito ang paglindol dito sa may Calatagan, Batangas. Ayon yan sa data ni PBOX. Pero ayon yan sa aking seismometer recordings ay namataan ng pinaka-epicenter nito bandang north part ng off-coast ng Abra de Ilog, Oriental Mindoro. So medyo hindi naman masyadong nagkakalayo sa bahagi ng Calatagan, Batangas. Normal lamang yan dahil long period seismometer kasi ang gamit. Kaya yung very sensitive po kasi sa epicenter location ang aking aparato. Kay PBOX kasi ay may mga short period sila so mas precise nilang na-determine yung pinaka-epicenter nito. However, nagkakaroon pa rin ng mga ilang lapses yun dahil kapag dalawa o tatlo lamang ang nagpi-pinpoint ay nakukonclude na kaagad nila. However, hindi pa rin nalalayo sa Calatagan, Batangas yung pinaka-epicenter. Nataon lamang na mas malapit ito sa may bandang Abra de Ilog sa Oriental Mindoro. Yumanig ang halos sa umabot dito na nakaapekto sa halos buong Batangas area, Tagaytay, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bataan, Laguna at dyan pa rin sa hanggang bandang North Sagaray umabot ang pagyanig. Halos naramdaman ito at nagkaroon ng mga evacuation na naganap at may mga ibang nahilo maging ang inyong lingkod. At sa kaninang madaling araw, around 2:18 AM ay niyanig naman ng magnitude 7.2 dyan sa may Fiji Islands sa bandang nasasakupan pa rin o malapit sa may New Zealand. Napakalakas nito pero nasa mahigit 162 km ang epicenter depth. So inaasahan natin na walang aasahang tsunami warnings. Kung sisilipin natin ang tsunami warning, so far wala namang naitaas na tsunami warning mula sa US West Coast na kahit na mabot ng magnitude 7.0 ang paglindol na naganap nga dyan sa south of Fiji Islands. So maganda na rin ang balita nito na walang masyadong naganap na anumang pag-damage dahil ito ay nasa karagatan naman. Ganon din sa Pilipinas kahapon na pagyanig ay halos medium lamang ang naganap na posibleng mga damages or cracks sa mga structurals natin. Dahil sa dagat din naman nangyari ang epicenter nito, pero dahil medyo mababaw lamang ito, 102 km yung depth, at dahil gumalaw po yung ating Manila Trench,
ay nagdulot ito ng malakas na waveform na nakaapekto nga at naramdaman nga kasama ang Metro Manila. At kung titingnan natin sa aking automated nearby earthquake monitoring, siyempre mula sa data ni USGS ay makikita po na bukod sa lubang ay niyanig nga rin kahapon ang bandang Calatagan, Batangas. Magkaiba nga lang ang epicenter mula kay PBOX at kay USGS. Tako agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita natin yung frontal system dito, Mayo front. Magpapaulan ngayon sa bahagi pa rin ng Taiwan at umaabot ngayon yung edge nito sa extreme northern Luzon, kabilang na ang Batanes Group of Islands. Ingat po mga folks mga dyan dahil naasahan natin mga moderate at ilang heavy rains ang inaasahan natin dyan. Dahil dyan ang pinakakanto mismo na nagsasalubong yung init at lamig dyan mula sa malamig na hangin mula sa hilagang bahagi nito ng Northern Hemisphere. At yung mainit na hangin naman na sumasalubong mula sa bandang south kasama mula din sa bahagi ng Pilipinas sa Eastern Pacific. Naasahan natin ang magpapatuloy mga ilang kalat-kalat na paulan sa may Babuyan Islands kasama ng ilang bahagi ng Ilocos Norte, Apari at ilang bahagi ng Cagayan. Bagamat mataas pa rin ang inaasahang temperatura ng mga taga-Tugigaraw. In the rest side mula dyan sa may Apari at Ilocos Norte, nasa hanggang katamtaman ng lagay ng panahon at mga ilang mga kaulapan pa rin ang iiral pero may mga isolated forecasted pa rin ng mga localized thunderstorms pagdating pa rin ng hapon lalo na dyan sa may Ilocos Norte. Pero pababa na hanggang La Union, Baguio City kasama na ang bandang kalurang bahagi ng Dagupan kasama ang buong Pangasinan at Zambales, sinasahang katamtaman ng panahon na may mga forecasted isolated rain showers pagdating ng hapon o ng gabi. At mula sa may Cagayan Valley at kasama ang Cordillera Administrative Region hanggang dyan sa may Isabela, bababa na rin ulit ng ating Balera Aurora ay inasahang partly to mostly cloudy ang iiral dyan na may mga inasahang localized thunderstorms. All the way kasama na ang bahagi pa rin ng Infanta Quezon hanggang Atimunan, all the way na po yan. At mula sa may Central Luzon hanggang Metro Manila, hanggang Katamtaman. So, in-expect pa rin may mga pagsikat ang ng araw dyan. So, medyo tataas ang alinsangan. However, dynamic po ang magiging mga pag-uulap na mararanasan natin kasama ang Metro Manila. Pag sinabing dynamic, biglang maaraw at biglang magkukulimlim and then biglang bugso ng pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Kaya kahapon, in-expect natin na may mga biglaang palakasang pag-ulan kasama ang bandang dyan sa may bandang Bataan, Angeles, Pampanga, pababa ng bandang Bulacan, papasok ng Metro Manila hanggang dyan sa may bandang Cavite, Naik at dyan sa may west portions ng Batangas. Sa buong Calabarzon hanggang dyan sa may Bicol ay inaasahan natin ng mga katamtaman na lagi na panahon na may mga partly to mostly cloudy ang iiral, so isolated rain showers din ang iiral muli hanggang sa kabuuan ng Southern Luzon. Sa may Meropa, mula dyan sa may Mindoro, inaasahan din natin hanggang katamtaman na lagay ng panahon, may localized thunderstorms all the way hanggang dyan sa may bandang Puerto Princesa, hanggang kaduduluduluhan ng Balabac at Kalayaan Group of Islands. Mostly, may mga light to moderate showers, lalo na sa ngayong umaga, ay inaasahang iiral dyan. So, ingat sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Balita ko raw ay dumadami na ang nangingisda sa may bandang West Philippine Sea. Ingat na lamang po dahil umiiral pa rin ang ating southwest monsoon kahit na medyo bahagya pa rin itong mahina o hindi pa masyado may kalakasan ang ating habagat sa ngayon. However, yung mga kadalang mga kaulapan nito at medyo warmer temperature dyan sa bandang Kaluran, expect natin ay mga pamumuo pa rin ng mga moderate at heavy rain potential kapag lumalapit ang portion nito ng mga kulapan sa west portions ng Northern Luzon kasama na ang bahagi ng Palawan. So as well as sa Visayas ay epekto ng extension ng Intertropical Convergence Zone lalo na dyan sa may bandang katimugang bahagi sa Negros Region kasama na ang Central Visayas dyan sa Cebu at Bohol all the way hanggang Leyte hanggang eastern south portion ng Eastern Samar ay makakaranas po na may ilang potentially heavy rain, moderate at heavy rain showers po na may mga pagkilat at pagkulog na nararanasan ngayon dyan. Ingat po sa potential na pagbaha at pagguho ng lupa, maging dyan sa may bandang Bohol at katimugang bahagi nga ng Cebu at Negros Region. Kung titingnan natin ang malapitan, gamit ang ating Himawari 8 ay kasalukuyang may mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Dumaguete, Siquijor, sa Oslob, sa bandang katimugang parte pa rin ng Cebu,
at dyan sa may Santa Catalina sa may Negros region. Extended yan bandang Bayawan City hanggang Tanhay City sa halos sa Negros Occidental. Kaya ina-expected may mga biglang moderate at biglang sulpot na heavy rains po. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Sa may Cebu naman, bandang Carmen, Tabilon hanggang San Remigio ay inasahan may mga ilang moderate rain showers ang iiral dyan. So ingat pa rin sa possible flash floods. Sa may Leyte, bandang Baybay City, pababa ng Sugod, Tibangan sa St. Bernard, kasama na ang Mocrahon, Barangay Tangkalan, Liloan, all the way hanggang San Ricardo, kasama na ang Silago, dyan sa may bandang eastern part ng Leyte, ay inaasahan may mga ilang kalat-kalat na mga light to moderate showers. Ang iiral ngayon dyan, extended hanggang dyan sa may bandang Tacloban, kasama na ang Lirente, General MacArthur, Balangiga, Salcedo, Mercedes hanggang Gian dyan sa may Eastern Samar. Siyempre, ang pagitan yan ng Eastern Samar at dyan sa may bandang Dinagat Island, ina-expected pa rin mga ilang moderate at ibang heavy rain showers kasama na ang Hamonhon Island at patungo na nga sa area na ito ng Dinagat Island maging dyan sa may Siargao Island. Ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Dahil ina-expected ang mga dynamic din ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog na nararanasan ngayon dyan. At sa nalalabi ng Mindanao, of course, dahil sa epekto pa rin ng surface trough na pumapalibot sa halos buong area ng Mindanao mula Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur. Sakop pa rin po mga makakapal na kaulapan dyan. So isolated scattered rain showers ang iiral dyan kahit ng bahagyang mataas ang ating temperatura dyan lalo na sa may Zamboanga Peninsula na umaabot pa rin ng 35 degrees Celsius. Sa Bungsol sa dyan hanggang dyan sa may lalo na dyan sa may General Santos City hanggang Sarangani ay ina-expected natin ang ilang moderate at heavy rain showers na may pagkidlat at pagkulog lalo na sa may Malapatan, Maasin, Sarangani, Jose Abad hanggang dyan sa may Malita ay mataas na po ang tsansa ng mga ilang moderate at heavy rain showers. Kaya ingat po sa possible flash floods pa rin dahil sa extension o malawak na intertropical convergence zone. Bagamat medyo papatsi-patsi ang mangyayari sa intertropical convergence zone, ibig sabihin ang portion na ito ng Mindanao ay makataas ang surface trough pero pagdating dito sa pagitan nito ng Palau ay medyo manipis po. Then pagdating sa portion ng Palau ay makapal na naman ang kaulapan. So yung series ng intertropical convergence zone, hindi po siya buo, medyo patsi-patsi o paputol-putol yung pagdaloy niya papunta sa bahagi ng Eastern Mindanao all the way hanggang dyan sa extension ng Palawan. So, gayon pa man ay inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong Mindanao at makakapal ng kaulapan. Kasama pa rin ang Davao Region Huwag po kalimutan, kasama na ang bandang Governor Generoso. Inaasahan natin mga ilang light to moderate showers at ilang mga pagkidlat at pagkulog, lalo na mamay hapon, maging sa gabi. Take note yan mga folks. So, ingat, lalo na sa Davao City na inaasahan biglang bugso ng buhos ng ulan. Sa northern part naman ng Mindanao, mula Cagayan de Oro, kasama ang Butuan City, hanggang Cabadbaran City, sa may Agusan del Norte, naasahan pa rin mga mostly clouding iiral dyan. So, isolated scattered rain showers pa rin ang iiral halos dynamic paghapon. So, ingat na lamang, magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa possible flash floods all the way hanggang sa buong Eastern Mindanao mula Hinatuan, Bislig, pababa na yan ng Katiil. At dahil sa mga series ng mga pag-ulan sa bahagi pa rin ng Mindanao, dahil sa epekto pa rin ng intertropical convergence zone, very high po ang potential na babahin sa may bandang Davao Region, kasama na ang Davao City, Davao del Norte, kasama na rin ang bahagi ng Agusan del Sur, dyan sa may Compostela Valley, Tagum, kasama na ang Davao Oriental at dyan sa bahagi pa rin ng Manti, At dyan sa may Digos, Malita hanggang sa kaduluduluhan ito bandang Lamitan. Mataas po, very high po ang potentially na binabaha ngayon dyan. So ingat po sa mga kababayan natin lalo na sa City of Davao. Sa nalabi ng ng Mindanao area, kasama na ang Zamboanga Peninsula, nakataas po sa high potentially na flood warnings. According sa Data PD Pag-asa na nakataas sa red warning ang buong Surigao City, kasama na ang Butuan, Cagayan de Oro, Iligan, all the way hanggang Zamboanga City. Kasama na rin ang ilang bahagi ng Sorsogon mula sa Cotabato City, BRRM, Marawi City, Kidapawan, at Coronadal area. Kasama na ang General Santos City sa bahagi pa rin ng Sorsogon. So nakataas po sa high ang possible na floodings
dyan sa area na yan o halos buong Mindanao ay makakaranas ng mataas na pagbaha sa mga, lalo na sa aking nabanggit sa may bandang Davao area. Ingat na lamang po mga folks sa mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa bulumudukin niyan ng Bukidnon at ilang bahagi ng Cotabato. Ngayon sa aking Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula dito sa Global Spectrum Model ng GMA na naka-data feed pa rin sa aking webpage, makikita pa rin ang medyo may circulation o surface trough na ito which is yung extension nga ng Intertropical Convergence Zone na dumadaloy pa rin hanggang sa may bandang kalupaan ng Mindanao all the way hanggang Zamboanga Peninsula. Bagamat mababa ang tsansa niyan, pero meron tayong namamataan na bagong circulation dito sa hanay ng Intertropical Convergence Zone. At kung titingnan natin sa ating mean winds, meron tayong namataan na wind shear sa bahagi ng silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo malayo-layo ito, bandang Marshall Islands, at naglalaro sa 18 to 22 kilometers an hour ang wind shear circulation nito. So medyo nagkakaroon ng upward low convection sa paligid nito. So medyo malayo-layo, bagamat ang kilos nito bahagyang pa west-northwestward o northwestward. Sa ngayon, hilaw pa po at hindi pa masyadong organisado ito. So posibleng hindi ito magtuloy-tuloy at mananatili bilang isang shallow trough lamang. At kung titingnan naman natin sa kanyang upward convergence, ay meron nga tayong namataan dito sa may bandang Marshall Islands, sa southeastern pa rin ng Guam. Medyo malayo-layo pa rin, pero medyo disorganized pa po, pero mayroong mataas na upward low convection dito na maabot ng 22 kilometers per hour. So, babantayan natin at obserbahan natin ito within 55-hour period dahil medyo kumikilos ito pabahagyang northwestward o west-northwestward. So, meron pa tayong mga at least 55 hours kung magkaroon ng organized development ito dahil kung titingnan natin sa kanyang West Pacific Basin, medyo mataas na ito at 30% ang kanyang current TCFP. At kung titingnan naman natin within 48-hour period ay tumataas pa ito lalo hanggang 40%. So medyo posible na itong maging isang invest low pressure area. At makikita natin medyo kalat pa siya. Meron dito sa mas malapit dito sa bandang southwest ng Guam at medyo sa may southeastern ng Guam. At mataas na ito at 30 to 40% chance. So posible itong maging isang invest. Posibleng tatawagin ito ng 92W kung sakali. At posible within 48 hours ay maglalaro ito, posible pa rin tumaas o bumaba. So mag-maintain ito by 40%. So medyo 50-50 pa rin ang chance nito na tawagin isang invest, pero sa ngayon ay obserbahan natin ito within 55-hour period. Dahil medyo mataas pa rin yung kanyang probability. Bagamat napakalayo nito sa bansa na higit 2,500 to 3,000 kilometer ang layo nito mula sa silangan ng Mindanao. So titingnan pa rin natin dito dahil since nasa karagatan nito, mataas pa rin ang chance nito na mag-intensify. Inulit ko, ang bahagi na ito ay mataas po ang temperatura na naglalaro sa 24 to 38 degrees Celsius ang init sa karagatan na yan. At kung titingnan naman natin sa kanyang mga computer models mula sa GFS, wala namang mamataan masyado, kundi Intertropical Convergence Zone lamang ang madalas nating nakikita lalo na sa bahagi ng Mindanao area at extension nga nito sa silangan. Ayan, yung ginuhitan ko na yan. Nanatili pa rin ang inline ng pamumuo pa rin ng mga Intertropical Surface Trough o Intertropical Convergence Zone hanggang sa mga susunod na araw till nitong katapusan na ng June. Kung titingnan natin sa ibang computer models sa ECMWF, ganun din, wala pa rin nakikitang forecast of development of tropical cyclone development maging kay NABGEM. So, titingnan pa rin natin kung itong nakikita natin sa West Pacific Basin ay tutuloy itong maging isang invest o mananatili lamang isang surface trough na magdudulot lamang ng mga pag-uulan sa bahagi nito ng Marshall Islands. At narito naman ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 16, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 16, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like and share and subscribe po sa ating YouTube channel. At visit lang palagi sa aking website na www.pimoweather.com pa sa mga gusto pang malaman ang detalye mula sa aking weather station na real-time naman ninyong makikita yan. At sa mga ibang data feeds, lalo na sa lagay ng ating bulkan at sa ating space weather status na medyo nakataas ngayon sa minor storm at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.